Matapos makalusot noon ang larawan ng matching, nakalusot din ang cartoon character sa online SIM registration gamit ang isang equipment na nakuha ng mga otoridad sa mga raid. Para pag-usapan ang mga problema sa SIM registration, makakapanayan po natin ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Undersecretary Gilbert Cruz. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Si Mariz po ito. Good morning, Maris, at sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po sa inyo lahat. Alright, Yusek Cruz, una po sa lahat, ano po ba itong equipment na ito na nakuha ninyo sa mga raid at ginagamit ng mga scammer para makapagparehistro ng SIM? Ito yung makina. Hindi ko na lang babanggitin, Madam Maris, yung eksakto, baka hanapin ng mga nakikinig at nanonood. Alright. Pero anong ginagawa nito specifically? Ang nagagawa po nito is nakakapag-register po siya ng mga SIM cards na sabay-sabay po at yung yung makina rin po na yon, 64 ports po ito, Ibig sabihin kung 64 po, every 3 minutes nakakapaglabas po sila ng 64 pieces ng pre-registered SIM cards dito po sa makinang nakumpiska po natin. Paano nakakalusot sa sistema ng mga telco ito? Yun po, yun nga ho ang pinagtataka namin kaya kahapon nagkaroon po kami ng demonstration na ginawa with the presence of our media friends doon po sa opisina at sinubukan po natin na magpasok po ng isang cartoon character. Gayon din po, nagpasok din po tayo ng isang kilalang artista na binago lang po natin yung pangalan niya at binago lang po natin yung mga address. Actually, yung address hindi nga po talagang address ang nilagay natin. Kumbaga hula lang. Nilagay lang po natin yung 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Pumasok pa rin po doon sa registration na ginawa natin. So yun nga ho, sabi namin hindi ho talaga foolproof o talagang makakalusot po yung mga gustong gumawa ng kalokohan dito po sa ating registration na ginagawa. At ito pong equipment na ito, readily available, pwedeng mabili sa market? Actually, yun nga ho, nabibili nga po ito minsan sa online pa po. At sinubukan po kasi namin at in-interview din po namin yung mga humawak po nitong mga makina na ito at sinabi nila nabili lang po nila. Alright. Medyo alarming po talaga itong sitwasyon na to, Yusek, Kasi kung dati matching, ngayon larawan ng cartoon characters, artista, at gaya nga ng sinabi ninyo, pwedeng hula lang na address at nakakalusot sa mga telco. Paano kaya mapipigilan ng pamahalaan nito? Ang sinasabi po, one step ahead lagi yung mga kriminal. Dapat ang pamahalaan 2 or 3 steps ahead. Paano po kaya natin gagawin ito, Yusek? Yes, Ma'am Maris. Actually, nagpapasalamat kami kay Senator Grace po at iniimbestigahan na rin ang Senado ito. At itong mga telcos naman po, nakausap na rin po natin yung mga management po ng telcos at sinabi na po namin sa kanila yung problema. At yun nga ho, may mga suggestion po kaming ginawa. Ang sabi nga namin, dapat yung telcos to conduct a more thorough yung pag-aayos po ng database nila. Meron po kasi sila tinatawag yung know your client o yung know your customer. At dito po, nandun po yung mga entrada kung saan mo ilalagay nyo yung mga necessary information about yourself. At dapat po ayusin po nila. Especially po yung sa pagpipictures kasi kahapon po yung sinubukan natin is kumuha lang po tayo online. Sa Google po, kumuha po tayo ng mga pictures doon at sinubukan po natin i-register. Pinapasok po siya doon sa registration na ginagawa. So, sabi nga namin, by mere looking, doon po sa database ng ating mga telcos, doon pa lang po malalaman nila kung sino na ho yung hindi ho nagsasabi na totoo, fake ho yung identification na ginagamit niya. Kasi makikita mo, nandun ho yung mga cartoon characters. Tapos, nakapasok. So, doon pa lang ho, maaalis na natin, At sabi nga ho namin, meron po tayong dito sa atin sa Pilipinas, 16 po yung agencies na nag-i-issue po ng mga IDs. So, ang dapat to na yung mga sa SIM registration, dapat po binabangga po natin dito sa 16 issuing agencies ng ating gobyerno. Meron po tayong driver's license, meron po tayong yung national ID, meron po tayong PhilHealth. Pero pwede naman pong ibangga doon kung talagang medyo ang dating ng registration
hindi ho parang totoo. So ibabangga ho natin. From there, malalaman na po natin kung totoo po Exactly. yung paparehistro. Opo. Pero Opo. Yusek, doon sa pakikipag-usap po ninyo sa mga telco, ano po yung naging paliwanag nila? Kasi parang ang sinasabi nila before, hindi dapat napapalitan ang pangalan, pero pwedeng i-edit ang address? Ganito po ba yung, ano bang paliwanag nila sa ganito? Actually, kahapon sinubukan po natin kung pwede pong i-edit yung address na. Once na nakapasok pa po, pwede pa pong palitan. So, medyo delikado po yun. Dapat ito pag ipasok na, talagang hindi na po dapat nila. At in-accept na, hindi po dapat ito pwedeng palitan na. Kasi doon na ho magkakaproblema. Alam niyo ho, pag ang isang ID po na ginagamit tapos iniimbestigahan na ho, napakahirap po kung fake ho yung nakalagay ng mga informasyon doon sa ID po na yon. Alright, the most immediate action na lang na pwedeng i-take ng PAOC, USEC, at pati na rin sa pakikipagtulungan sa mga telco, ano yung gagawin natin ngayon? Considering na ganito na nga yung sitwasyon, alam na natin yung problema, at pwedeng palitan hanggang 3 beses pa raw itong SIM. Paano po ba para hindi na talagang lumala pa yung sitwasyon at makapambiktima pa? Siguro po for the meantime, suggestion lang po ito sa amin. Siguro wag muna natin gamitin yung ating SIM registration, yung mga bago lang po na magpaparehistro. Siguro gamitin pa rin po natin yung dati natin ginagawa, yung nagpupunta po tayo sa mga dealers po ng mga cellphones. Doon na po tayo magpaparehistro kahit paano face to face po doon nakikita natin. Tapos habang nakatigil po yung pagparehistro online, salain na po nila. Kagaya po ng sinabi ko, physically, yung manually, pwede po nilang makita yon, yung mga dapat tanggalin at imbestigahan na ho yung mga yon. Kasi obviously, bakit ka ho magpapasok ng fake identities? Baka ho may gagawin kang kalokohan. So isa-subject na po natin yan sa investigation. Yun ho mga nagpasok ng mga fake identities. Tama. So tingin ko yun ho ang unahin natin. Tapos siguro isang executive order o kaya department order ang pwedeng gawin po para po yung mga 16 ID issuing agencies po, i-allow po nila yung mga telcos po natin na kahit paano kapag magbe-verify po sila ng kanilang mga kliyente na nagpasok po ng mga identities doon sa SIM registration, maibabangga po nila doon sa 16 IDs na yon, na in-issue po ng mga government natin para ho may reference tayo po. O yung mga telcos po, kung itong mga nagpaparehistro ay totoong mga tao. Alright, dapat maaksyonan agad yan ng pamahalaan dahil kailangan yung patakaran o yung polisiya manggaling sa pamahalaan. Maraming salamat po, Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOC. Thank you po. Thank you po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.